Ang Ebanghelyo ngayong Martes, ika-27 ng Agosto, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng ika-10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba-buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang mga kulisap ng inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Arnold Aviles mula sa PDCC. Ako ay isang guro. Isa sa mga gawain ko bago umpisahan ng araw sa pagtuturo ay ang pagdarasal. Lord, make me worthy to manifest your presence. Cleanse my whole being so that my students may see you in me. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng kalinisan, hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi lalo na sa kalooban at puso ng bawat tao. Binibigyan din niya ang katotohanan, ang pagkakaroon ng tapat at malinis na kalooban ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakita ng kalinisan sa panlabas na anyo lamang. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga na tayo ay maging tapat at malinis sa mga kilos at salita natin, hindi lamang sa harap ng ibang tao, kundi sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Ang tunay na kalinisan ay nagmumula sa loob at nagpapakita ng integridad at katapatan sa lahat ng bagay. Maging tapat, malinis nawa tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bigyan pansin ang paglilinis ng ating mga kaisipan, puso at intensyon upang maging mga tunay na lingkod ng Diyos at kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay magiging tunay na daan ng kanyang liwanag at pagmamahal sa ating mundo. Let us pray. Lord, make me worthy to manifest your presence. Cleanse my whole being so that others may see you in me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.